So, eto mga sangkay, alamin po natin kung sino ba talaga ang mastermind, no? Kung bakit naroon ngayon si PRRD sa ICC at atin din pong pag-usapan mga sangkay ang malaking pasabog ni Tatay Digong noon. Yo, what's up guys? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po mga kababayan? So, eto pag-usapan po natin mga sangkay ang isa sa actually, ito ata ang pinakamatunog no, na usapin dito sa ating bansa. Marami po nag-aaway-away na dahil po sa politika. Diyos mio marimar. Sana naman na wag po magpang-abot tayo sa ganun mga sangkay na pati pamilya, kaibigan, nagkakagulo na dahil lamang po sa politics. Okay, so anyway guys, pag-usapan po natin itong sino nga ba itong mastermind. Kasi marami po ang hindi alam to mga sangkay. Sino ba talaga yung mastermind? Kung bakit naroon ngayon si dating Pangulong Duterte sa ICC. Yan po yung ating pag-uusapan ngayon at itong malaking pasabog ni Tatay Digong noon. Anyway, before tayo magsimula, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.4 million, road to 2 million subscribers na po tayo. So kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe dito sa ating channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe. I-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So eto, shoutout ko pala sa lahat ng mga Solid Sangkay. Mag-comment po kayo sa ibaba ng hashtag Solid Sangkay. Alright guys. Ito yung video kung saan may malaking pasabog noon si PRRD regarding po dito sa ICC. Panoorin po natin. Iginiit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na walang kinalaman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Walang kinalaman daw po si PBBM, okay? sa umano'y pag-iimbestiga ng International Criminal Court sa bansa. Sinabi ni Duterte na hindi dapat makaladkad ang pangalan ng Pangulo sa issue. Gid din niya, kung may nagawa man siyang kailangang imbestigahan, ginawa niya yun para sa bayan. If there is anything that I did, it was because I did it for my country. Marcos, walang ano dyan. I am not in any way dragging him into the picture. Wala. Matagal na yan yung ICC niya. Rinig nyo mga sangkay, matagal na yung ICC na yan, sabi po ni Tatay Digong. Walang kinalaman po si PBBM sa ICC na yan. Hindi ko alam kung anong taon ito mga sangkay, sinabi ni former President Rodrigo Duterte. Pero dito, klaro po at ipinaliwanag ng mga sangkay na wala pong kinalaman si PBBM. So, sino nga ba ang may pakana nito? Sino nga ba mga sangkay ang dahilan bakit naroon na po si PRRD niyan sa ICC? Ang mastermind niyan mga sangkay, walang iba kundi si Trillanes. Ayan o. Noong 2017, ito, pinost niya po ito, nag-file ng kaso ang Magdalo sa ICC laban kay Duterte. After 8 years, sa wakas nahuli na rin. Ayan o. Itong mga to mga sangkay, sila po yung nag-file. So wala po talaga ditong kinalaman si PBBM. Actually, kung mayroon bang magagawa dito si PBBM mga sangkay, ito yung ipagtanggol o harangin niya yung ICC. Yun po yung pwedeng magawa dito ni PBBM. Pero pagdating dito mga sangkay, wala po talaga siya kinalaman. Kasi, ayan o, klinaro po mismo ni Tatay Digong, walang kinalaman. Okay? Wala daw kinalaman si PBBM dito sa ICC. Kasi ito nga po, itong sila Trillanes, ito po yung mga lukulukong nag-file. Ito po sila mga sangkay. Sila po talaga. Ako mga sangkay, kahit kailan hindi po talaga ako pumapanig sa side nito nila Trillanes kasi alam ko yung mga intensyon ng mga to. Kung may mga iba na pro-government, mga sangkay na nakikipag-ugnayan dito, sila na po yun, mga sangkay. Kumbaga, pero ako wala. Ayoko talaga kasi kilala ko po itong taong to mga sangkay. No? Kilala naman po natin si Trillanes. So siya po yung utak nito, hindi po si PBBM. Klinaro po yan ni PRRD noon. Ayan o, pinost po ito ng PDP laban.
2024 pala mga sangkay, nagsalita dito si PRRD, ayan o, Marcos has nothing to do with the ICC. Huwag na natin bigyan ng importansya yung ICC. It is the ICC interfering in our private affairs in the sense that intrudes to the sovereignty of the other nations. So dito mga sangkay, klaro, it's not Bongbong Marcos. Hindi daw po si PBBM. Walang kinalaman daw po dito si PBBM mga sangkay sa kung ano ang mayroon sa ICC. Alam nyo, may magagawa sana si PBBM dito. Meron po talaga siyang magagawa mga sangkay. Kumbaga, bagamat hindi po siya yung mastermind dito, kasi ang mastermind po talaga, wala namang iba kundi itong sila Trillanes. So, sila po talaga yan, 2017 pa lang, sila po talaga yung nag-file ng case laban po kay PRRD doon po sa ICC. Ngayon, si PBBM may magagawa po talaga sana. Kaya nga lang, ang nangyari mga sangkay, instead na harangin ni PBBM yung ICC, kasi noon pa mga sangkay, sinasabi na po ni PBBM na hindi daw po talaga niya papapasukin yung ICC, hindi niya hayaang mapahamak si PRRD. Kaya nga lang, paano nangyari mga sangkay na nahablot si PRRD papunta sa ICC? Simple lang mga sangkay. Kung papansinin po natin yung istorya ng kanilang bangayan o yung mga nangyari mga sangkay bago po humantong sa ganun, si PRRD, si PBBM, binatikos ng binatikos. Actually, hindi na po batikos basta mga sangkay, parang nababoy po, nabastos ang pangalan ng Pangulo. Maraming beses, 'di ba? If you remember guys, dahil lamang po kay Martin Romualdez, kung ano-ano na po yung inakusa kay PBBM, galit sila kay Lisa, dinamay na po si PBBM, tinawag ng bangag, at kung ano-ano na hanggang ngayon, mga sangkay, yan pa rin po yung tinatawag nila kay PBBM. So ngayon, kung ikaw ang presidente, talagang, kumbaga, actually, mahabang panahon po, nagpasensya yung Pangulo eh. 'Di ba? Kahit po ganun ang ginagawa sa kanya ni PRRD, every time po na may interview, sinasabi pa rin po niya na, no. Hindi po pwede yung ICC. Hindi pwedeng mangialam ang ICC dito sa Pilipinas. Lagi po sinasabi ni PBBM yun. Pero bakit po, mga sangkay, hindi na po nangyari na pinagtanggol na sana po niya si PRRD? Kumbaga, hinarang po sana niya yung ICC. Paano nangyari na hindi na po ginawa ng pamamaraan ng Pangulo yung ganong klaseng pagtatanggol sa dating Pangulo? Kasi nga po, kung ikaw man ang nasa sitwasyon ni PBBM, papaano mo tutulungan ang taong tahol ng tahol sa'yo, binabanatan ka ng binabanatan, kahit ikaw, siguro kung ikaw ay nanonood, gusto mong tulungan yung kaibigan mo. Pero ang ginagawa sa'yo, sinisiraan ka sa labas. 'Di ba? Pinapalabas niyang, ano ka, ganito ka. Ngayon, ikaw, gaganahan ka pa bang tumulong? So, sayang nga mga sangkay. Alam niyo, yun po talaga yung pinaka-best solution doon. Si PBBM ang haharang sa kung ano man ang plano ng ICC, Interpol. Wala po yan mga sangkay. Kayang-kaya po ni Pangulong Bongbong Marcos yan. Walang magagawa itong si Trillanes kapag si PBBM ang tumirada na. Kaya nga lang mga sangkay, sabi pa nga, napupuno din po talaga yung isang tao. Kahit anong klaseng pagtitimpi pa yan, dadating at dadating yung isang araw na kapag napuno na po yan, ayun na, mga sangkay, nakita na nga po natin, hindi na po inawat ni PBBM yung ICC na nakipagtulungan sa Interpol. So ngayon, si PRRD ay nandoon sa Netherlands. At ngayon, mga sangkay, hindi po alam ng marami na ang mastermind talaga ay si Trillanes. Ayan po, kung mayroon pong masaya ngayon, mga sangkay, ito po yun, si Trillanes. Biruin nyo, nung nag-file, nung 2017, nag-file ng kaso ang Magdalo sa ICC laban kay Duterte after 8 years sa wakas, nahuli na rin. Di ba mga sangkay? Siya po yung tuwang-tuwa dito, siya po yung ngiting tagumpay dito. Okay, ngayon na alam mo na kung sino yung mastermind sa pagpapakulong kay PRRD. Ano ang opinion ninyo kay Trillanes? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin niyo po sa YouTube, guys. Maganda po yung topic natin dito regarding po or about po sa Bible prophecy na nangyayari na nga po ngayon. Hanapin niyo lamang po sa YouTube, Sangkay Revelation, then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.